So ayan na po yung na-harvest natin mga kabakyard. Mayroon tayong 6 na rainbow material parakeets. At ito nakikita yung yellow mga kabakyard. Siya po yung result sa Frillback Hagromo male at saka English Badgie Euroline na ipinagpares ko sa aking hago. So ang ID ko nito sa kulay mga kabakyard is para siyang 5 yellow. Pero kung export kayo mga kabakyard sa pag-ID ng mga parakeets, pakisuyo nga ako, paki-ID ng kulay na to at mag-iwan kayo ng comment sa baba mga kabakyard. Ay mga kabakyard, welcome back again sa aking YouTube channel. So gusto ko lang i-update sa inyo mga kabakyard ang aking parisan ng rainbow material parakeets dahil meron silang 8 na painakay dati and then nag-release ako ng mga hand feed. So mayroon akong naiwan ngayon na 6 na mga painakay na good na for harvest dahil yung parents nila is mayroon na pong itlog. So para maiwasan natin ang pagkabuli ng mga painakay nila at baka patayin ng hen, so iwawalay ko na ngayon. At saka yung project ko din na Frillback Hago X English Badgie hen, so mayroon pong isang inakay na natira sa akin. Actually 2 po yun. At saka naibigan po ng ating customer, madali naman akong kausap, ibinigay ko sa kanya para ma-hand feed niya. Dahil nakikita ko naman na maalagaan talaga niya ng maayos, so ayun, in-out ko. So, mayroon tayong isang selected na natira. So, ang bala ko dyan is gawin ko siyang project. So, parisan ko siya ng Hagurumo na male at saka ipapares ko sa kanya. Kasi female po yun para makapagpalabas tayo ng magandang quality. At saka may good news ako sa inyong mga backyard dahil mayroon tayong isang customer na taga Osamis na gustong mag-avail sa aking English Badgie na mga bloodline. So, nag-order po siya sa akin ng isang pair. So, update ko sa inyo ngayon pagkatapos kong ma-harvest ang aking mga painakay na parakeets. So, wag na nating patagalin mga kabakyard. Let's go! So, nandito na tayo mga kabakyard sa aking ibunan. So, ang nakikita nyo ngayon na nasa labas is sila po yung i-harvest natin. So, actually, 6 po yan lahat na i-harvest natin ngayon. Pero ang nabigay na sisiw ng parisan na to is 8 sila. And then nag-out ako ng 2 kasi mayroon tayong isang customer na gustong mag-alaga ng hand feed kaya dito ako kumuha. So ngayon ang ma-harvest natin is 6 pieces po sila. So i-check po natin nest box. Wow, may 2 na palang inakay mga kabakyard. So need na talaga nating iwalay ang mga naunang anak ng parisan na to. Kasi pag once tumagal na hindi natin sila maawalay dito sa kanilang cage na nandito pa rin ang kanilang parents. So ang tendency po is baka patayin ng parents o di kaya masugatan ng mga painakay na good na for harvest natin ngayon. Dahil nga mayroon na po siyang 2 painakay. So ang gagawin ko ngayon mga kabakyard is kukunin ko na sila para malipat ko na sa aking nursery cage. Dahil malalakas na sila, malakas ng kumain, malakas ng tumuka ng seeds, kaya good na po sila for harvest. Dito naman sa kabila is meron ng 2 nakababa, so 4 po ito lahat. So ang 2 is nasa loob pa kasi hindi pa complete yung mga balahibo nila, pero yung 2 mga kabakyard is nasa baba na kasi nag-start na yung tumikim ng seeds at saka nag-start na din na uminom mag-isa na hindi na kailangan ng subo na magulang. So ayan mga kabakyard, ang kinis ng 2 at napakaganda. So yan po yung naunang painakay na bumaba na. So baka sa susunod na araw itong 2 to is bumaba na din to mga kabakyard dahil yung balahibo nila is konti na lang yung kulang para makumplito. So ayun ang likot ng 2 mga kabakyard, nandun sa loob tumatago. Saka ang 2 nilang kapatid is nandito sa labas, so chill na chill lang. So ito naman mga kabakyard ang aking English Badgie na mga babies. So nandito na sila sa baba ngayon. So mayroon naman tayong yellow TCB, white TCB at saka yung blue na painakay. So ayan, nag-start na palang tinutuka-tuka ng parents mga kabakyard ang kanilang mga painakay ngayon. So wag na nating patagalin mga kabakyard, mag-start na tayo. Kunin na natin sila at ilagay sa ating carrier para ma-transfer natin lahat sa nursery cage ko. So ayan mga backyard, nakakuha na pala ako ng small cage na pwedeng paglagyan sa kanila. So ayan, inuli ko na silang lahat para malagay ko na sila sa nursery cage at para maiwasan natin yung pagka
bully nila sa kanilang parents dahil nga mayroon na pong dalawang painakay ang kanilang parents. So good na po ito na i-harvest natin dahil malakas ng kumain, tsaka malakas na ang kanilang pakpak, at saka matataba na sila. So dito naman ako sa baba mga kabakyard, kukunin ko yung project natin na Pearlback Hago Male X English Badgie Euroline. So ayan po yung kulay ng kanyang anak mga kabakyard. So ang ganda mga kabakyard, sabi talaga ang ganda. So ito na po yung lahat ng na-harvest natin mga kabakyard. Mayroon tayong 6 na rainbow material parakeets, saka mayroon tayong Pearlback Hago X English Badgie na painakay ngayon na isa. So ganito po kaganda mga kabakyard ang ating na-harvest na mga painakay ngayon. So 6 sila na rainbow material parakeets, and then mayroon tayong isa na English Badgie X Pearlback Hago. So kung mayroon kayong idea mga kabakyard kung ano ang kulay niya, so paki-ID nga mga kabakyard, dahil ang ID ko sa kulay na to is para siyang pied yellow na Badgie kit. So Badgie kit na siya mga kabakyard, hindi na siya parakit dahil yung parents niya is English Badgie Euroline, and then ang papa niya mga kabakyard is Pearlback Hagurumo. Kaya nag-improve na talaga yung size niya, at saka gumanda na din yung kulay niya. So ayan mga kabakyard, nag-start na akong mamili ng parisan na English Badgie dahil mayroon tayong customer mga kabakyard na taga Osamis na gustong gusto talaga niya na mag-avail sa ating bloodline ng English Badgie na mga English Badgie TCB po ang gusto niya. So shout out sa iyo Sir Renrin. So ito na po yung order mo sir. So yellow TCB and then white TCB na parisan. So ang ganda po sir na napili mo na English Badgie. So ang ganda ng kulay nila at saka ang linis. So I hope sir malagaan mo sila ng maayos at saka mapadami mo sila sa iyong location. So antayin mo lang ngayon sir dahil ilalagay ko na ito sa karton, and then pupunta na ako ng bus terminal doon sa Bulwa para ma-ship ko na ang na-order mo sa aking ibon at para makapunta na agad sa area mo. At mga kabakyard, nandito na pala ako ngayon sa Bulwa bus terminal. So, papaship na natin ito papuntang Osamis para makuha na ng customer natin. So ayan mga kabakyard, may bus na po na dumating. So dito ko siya papaship sa Dipulog line dahil dadaan po ito ng Osamis para makapunta agad sa area ng ating customer. So ayan, nalagay ko na po sa baba ang ibon ni sir. So tapos ko nang na-ship sa bus mga kabakyard ang ibon na in-order ni sir. So going to Osamis yon, at saka ang pinadalan ko is yung bus na going to Dipulog kasi dadaan kasi siya ng Osamis bus terminal. Kaya yun na lang yung pinasipan ko para madaling makuha ni sir at saka makarating agad sa kanyang area dahil masyado siyang excited sa kanyang ibon. So dahil tapos ko nang pa-deliver mga kabakyard ang order ni sir, so uwi na ako sa bahay. So maraming salamat nga pala sa panonood mga kabakyard. Tsaka don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayo updated sa mga kaganapan sa aking mga alaga sa bahay. So God bless po sa ating lahat mga kabakyard. Bye-bye.